na ang tanong dyan paano ba natayo ang Triskelion Youth Movement? Laging tinatanong sa akin yan Okay. Sa totoo lang, noong una, hindi ko alam kung kailan tinayo ang Triskelion Youth Movement. Alam ko 78. Kasi nung pinag-usapan namin to, bago magbakasyon noong 1978. So, I believe, correct me if I'm wrong, Brad, and I'm sure, katulad nyo, ako medyo may senior moments na Ang naniniwala kami, tinayo ito noong March. So, we decide, ang aming is that March 8, 1978, tinayo ang Triskelion Youth Movement. Alright? So, yun. Ang tanong dyan, paano ba nangyari? Ano ba historical background ng TYM? Alright. Ang Tau Gamma Phi, bago tayo punta sa TYM, isipin natin ang Tau Gamma Phi was founded on October 4, 1968. Amen? Di ba? Ang sabi sa akin, nung inorient ako noong 1971, kasi UPD Diliman ako, Brads, 1971, ang orientation sa akin is that the Tau Gamma Phi is a fraternity created as a protest against the existing fraternity system of endless violence caused by hate, by anger, greed, jealousy, envy, tuloy-tuloy na rambol. Ang role daw ng Tau Gamma nung nirecruit ako sa UP Diliman, we are supposed to reform the fraternity system para ang frat maging modelo ng sosyedad, imbis na parang pasaway. Yun ang aming rolled up. So, ang aming emphasis sa UP, just like all the college-based fraternities, is excellence in our respective academic fields of endeavor. Ako, economics ako, dapat maging scholar. In fact, pumasok ko sa UP, scholar ako sa UP. So that's how they got me to be involved sa Tau Gamma, na sabi sa amin, itong ating kapatiran ay para mag-excel sa Okay. Kaso ang problema mga branch, dineclare ang martial law noong 72. After 72, ang Tau Gamma na-involve sa maraming rambos. Grabe. Ang unang nakarambol ng frat nung after martial law, yung frat pa nga ni Enrile, Secretary of Defense. Okay? Yun ang unang nasabak. So, for 2 years, lumaban tayo sa frat ni Enrile, nanalo naman tayo. Okay? Tapos sumunod, ang lahat ng frat, ang daming frat na binangga tayo kasi alam mo naman sa Pilipinas, pag bago kang frat, 68, susubukan ka. So, nagkasubukan. So, ibis na maging protest tayo sa fraternity system, ang nangyari, napasama tayo sa fraternity system. Kaya tayo naging mga, lumalaban na rin tayo. Okay? Ngayon, to the point, Tol, na ang nangyari sa frat natin, talagang napasabak tayo sa gulo ng isang sa pinakamatibay na fraternity during that time, 1976, na in 1976, nalagasan tayo. We had the first martyr, tinatawag na unang brad na ika nga alam nyo na nangyari, si Nando Guevara. We had our first fatality sa Rambol kay Nando Guevara. Ang usapan doon sa Regional Council, wala nang gaganti. Kaya lang, one thing led to another. So anong nangyari dyan, nung 78, talagang grabe na yung gulo, nahihirapan ng mga branch na mag-recruit. Sa totoo, wala namang gusto pumasok sa Tau Gamma kasi grabe ang gulo natin talaga, nadjadjari pa tayo, maraming branch na sisipa, na-expel, na wala, kasi hindi na pwedeng sa eskwela. So, anong nangyari sa frat natin, Tol? Nawawalan ng miyembro at nauubusan na at meron pa tayong tinatawag na intelligence na ang gusto ng kalabang frat, burahin ang Tau Gamma. So, noong 1978, pinag-uusapan na, saan ba tayo kukuha ng pwersa? Saan tayo kukuha ng bagong recruits? Walang ka naman gusto pumasok sa atin sa eskwela dahil magulo tayo Out of 14 chapters at that time, lahat may rambol. So, sinong papasok sa atin? Parang kumutang batong pinupok sa ulo para pumasok sa Tau Gamma at that time. So, pinag-usapan ng high school. So, pumasok tayo sa high school. Sa high school naman, anong nangyari sa high school? Siyempre, high school, mabata yan So, lumabas, Tol, may nag-propose sa Regional Council. Tol, may gustong pumasok sa frat. May problema lang. Ang sabi ko, anong problema? Ako, Jensik nun Tol, ang problema sa branch daw, out of school ang gustong pumasok sa atin. So, dapat malaman ng branch, during that time,
14 ang chapters ng Regional Council. Lahat ng GT ng Regional Council have the right of veto. Ibig sabihin nun, pag may isang chapter na GT out of the 14, ayaw ng isang bagay, hindi matutuloy. Kaya may veto power kasi naniniwala ako nung Jessica ko, the grand Triskelion is righteous, just and strong, he shall be obeyed. Kung 14 na GTs ang nagdesisyon, walang majority, pasensya na kayo ha, kasi webcast ito kaya may konting delay. Kaya pag ako naputol, ibig sabihin nun, napuputol sa webcast. So, pasensya na, paputol-putol. Okay? So, anyway, as I was saying, ang mga GT may right to veto. So, nung pinag-usapan itong Triskelion Youth Movement, opening the doors to out of school, nagkaroon ng diskusyon. Nagkaroon ng reluctance ang maraming GT kasi school-based ang Taugama eh. Ba't nga naman papasok ang out of school? So, parang hindi yata tama. Di ba? At the same time, siyempre, parang hindi tama eh. Ang lahat ng fraternity school-based eh. If ever, tayo ang magiging una na papasok sa komunidad. So anyway, after some discussion, at hindi talaga ma-approve yung issue na yan, nagsalita na ako. Ang sabi ko, eto sinabi ko sa Brad, Tol, ang Tau Gamma Phi, the Triskelion Grand Fraternity, believes in the brotherhood of men, regardless of race, creed, gender, and economic or social status. Kaya lang naman hindi nakakapag-aral yung mga out of school na tinatawag natin. Kasi mahirap ang kanilang mga magulang. Kasi sa totoo lang, para makapag-college ka sa Pilipinas, kailangan may kaya yung magulang mo. Di ba? So ang ibig bang sabihin dahil mahirap ang isang Pilipino, ang tanong ko sa mga brads, hindi na sila pwede pumasok sa Tau Gamma Phi, the greatest fraternity sa ating bansa. Di ba? So, nung sinabi ko yun, sabi ng brads, nga naman bakit brotherhood of men Ba't kailangan mayayaman lang ang maging membro? Hindi mo pwede mahirap na Pilipino maging Tau Gamma? Yun ang tanong So in short, mga kapatid, alam kong yung aking Triskelion Youth Movement medyo controversial sa maraming brads, lalo sa matatanda. Binuo ang Triskelion Youth Movement na pwede sa komunidad. So what happened is that the Tau Gamma Phi became the first, tayo una, na naging fraternity sa komunidad. Okay? So, ang tanong ng ibang brads, bakit tinawag na TYM? Bakit hindi tinawag na community-based chapter? Katulad ngayon. Hindi nga kilalang ang Triskelion Youth Movement iba na ang tingin CBC daw kasi marami daw brads ayaw ng TYM ng Triskelion Youth Movement. Bakit daw hindi tinawag na tinatawag natin CBC, kaya nga tayo ito, TYM CBC, Community-Based Chapter, di ba? Bakit dating ginamit? Bakit ko tinawag na TYM? Kasi nasabi ko, pinropose ko na tawagin natin Triskelion Youth Movement. Ang tanong sa akin, bakit hindi Tau Gamma? Ba't TYM? Kasi, hanggang ngayon, alam niyo naman, pag sinabing Tau Gamma, notorious. Ang tingin nga sa atin, gangster Nung panahon na yun, tawag sa Tau Gamma, a pack of wild animals. Kasi masyado tayong, talagang pag ang Tau Gamma talaga, pag nakipag-away, medyo deadly talaga. Talagang grabe. Kaya tawag sa atin, mga gangster nga tawag sa atin. Alam niyo naman yan. Kaya ko tinawag na Triskelion Youth Movement. Kasi ano ba ang Tau Gamma Phi? Di ba sabi sa atin, alam mo, ako Tau Gamma ako Ano yung Tau Gamma? Tau is the Greek letter for T. Gamma is the Greek letter for G. Phi is the Greek letter for fraternity. Tau Gamma means the Triskelion Grand Fraternity. Kaya ako tinawag na Triskelion Grand Fraternity Youth Movement kasi ito, movement sa kabataan, okay? At the same time, yung gusto ko emphasize, Brad, yung word na Triskelion, katulad ng t-shirt ko, kita nyo. Kayo, mga t-shirt nyo, karamihan, Tau Gamma Phi. Ako, t-shirt ko, Triskelion. Because the Tau Gamma Phi, the common and the only thing that really binds us together is lahat tayo Triskelions. That's why hindi sinabing Tau Gamma Phi is a brother of his fellow Tau Gamma Phi. Ang tawag sa atin sa tenet, a Triskelion is a brother, a sister to his fellow or her fellow Triskelion. O di ba? Hindi mo sinabing
Taugama is a brother to a fellow Taugama. Kaya dapat i-emphasize ang Triskelion kasi in-emphasize natin masyado Taugama. Arriba, 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 Taugama, di ba? Pero ang dapat emphasize natin, Triskelion. In fact, during that time, maraming members hindi alam ang tenets codes of conduct eh. Alam mo, Taugama sila. Pag tinong ano Triskelion, hindi nila alam. So the reason why we chose the Triskelion Youth Movement is to go back to the essence of our fraternity, which is being a Triskelion. Okay? Malinaw? Alright. So ngayon, maraming nagtatanong sa akin at medyo ibang, sa totoo lang, ang TYM, controversial yan. Ang tawag nga dati na ibang branch yan eh, Triskelion Youth Movement. Hindi kinikilala ang mga miyembro ng Triskelion Youth Movement na brad. Ang tawag nga sa TYM, imbis na Triskelion Youth Movement, ano mo tawag dyan? Tinayo yan ni Monching. Minsan, pag nadidinig ko, di ko lang, matutuwa ako o maano, dahil siyempre parang, kasi ako promotor eh. Kung di ko naman inopen ang ating kapatiran sa ating komunidad, eh baka wala nga tayong TYM. Kasi binakya ko yung Taugama. Pero ito masasabi ko sa branch. Doon sa mga branch na ayaw tanggapin ang mga TYM na community-based. Kundi dahil sa Triskelion Youth Movement, kundi dahil sa community-based chapter ng Taugama B, sasabihin ko sa inyo ngayon, maniwala kayo hindi, maraming naburang chapter. Baka ngayon, wala nang Taugama sa maraming eskwela. Totoo yan. Bakit? Eh, during that time, wala nang pwersa. At kung naniniwala kayo hindi, kung di na tayo ang TYM, kung di na tayo yung community-based chapters, ay mapupunta sa tinatawag na Supreme Fraternity, na pag sinabing Taugama ka, wow! Di ba? Eh kung wala tayong community-based chapter, walang TYM na tinatawag, walang Triskelion Youth Movement. Ang sasabihin ko sa inyo, out of 14 chapters during that time, ang nabura, siguro mga 7. Natira 5. Bakit? Eh sabi sa taas ng kalaban eh, burahin daw ang Taugama eh. Oh, kayo lumagay sa tayo ko. Jense kayo at that time. Sabihin sa iyo ng isang brad na kapatid niya puro kalabang frat, dating Jense, sabihin sa akin eh, Monching, sabi sa taas, burahin daw tayo. Eh nambubura naman talaga yung frat na yun. Alam niyo naman ang sinasabi ko, pangalan ng frat na yun, talaga nambubura. Kaya when the community-based chapter was opened up, eh dumami. Hindi ko makakalain dadamin ang community-based chapter. In fact, for those brads na ang tingin sa Triskelion Youth Movement ay mga out of school, etong nalaman ko about a week, 2 weeks ago, alam niyo ba, ang unang batch ng Triskelion Youth Movement hindi out of school? Alam niyo ba, na ang unang batch ng Triskelion Youth Movement, lahat college students, na wala pang chapter sa lugar nila, at nabura yung chapter nga nila sa iba? Alam niyo ba yon? O ngayon, ang community-based chapter branch, may dahilan kasi yan eh.